Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama ngayong araw upang muling purihin ang ating Diyos na buhay. Sa isang buong linggong nagdating po at nagdaan, mayroon tayong mga bagay na dapat may pagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya't ngayong araw po, tayo po ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Patuloy po natin alayan ng isang mawiting pagsamba ang ating Panginoon. Hallelujah.
sa sitwasyon at suliranin ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo, hindi siyang kailangan ko. Kailanman hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglahong man ang langit at lupa, mananatili ang iyong salita. O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Saan kagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan kagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sunin mo ang puso ko.
akong baba sa iyong presensya, maghari ka. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sana po kayo po ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sa ating gawain. Sabay-sabay tayong lumago sa patuloy nating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pagyamanin natin ang mga salita ng Diyos na ating tinatalakay at pinagsasalu-saluhan sa gawain ito. I have a very important topic. It's entitled, Have a Look on God. Have a look on God. Isang sulyap na magbabago ng lahat. In Hebrews 12 verse 2, sabi ng Biblia, let us fix our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, ang pinagmulan at kaganapan ng ating pananampalataya. Tumingin ka. Alam mo, kapag may nangyayari sa buhay natin, good or bad, sino ang una mong tinitingnan? Madalas, kapag may blessing tayo, kapag may pagpapala tayo, ang bilis nating sabihin, oy, thank you Lord sa blessing. Pero kapag may problema, ang bilis din nating sabihin, bakit ako Lord? Why me Lord? Bakit ako? Pero ngayong araw, nais kong hamunin ka, kaibigan. Have a look on God. Tumingin ka sa Diyos. Bakit? Kasi sa isang tingin lang, pwedeng magbago ang pananaw mo. Sa isang sulyap sa ating Panginoon, pwedeng magliwanag ang madilim mong mundo. And sometimes, all you need is to take your eyes off the world and just look up to God. Una, have a look on God when you are confused. Kapag confused ka, litong-lito ka, kapag gulong-gulo ka na sa mga desisyon mo, kapag gulong-gulo ka na sa mga sitwasyong pinagdadaanan mo, naguguluhan ka sa relasyon mo, tumingin ka muna kay Lord. Tumingin ka muna sa ating Panginoon. Ang sabi ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan.
Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Bakit kay Lord ka titingin? Bakit? Kasi si Lord hindi nalilito. Hindi siya naguguluhan kagaya mo. In fact, alam niya ang simula, alam niya ang gitna at dulo ng kwento ng buhay mo. Alam na ng Panginoon. Yung umpisa mo at yung katapusan ng kwento ng buhay mo, alam ng Panginoon. Hindi siya naguguluhan, hindi siya nalilito. Hindi mo man alam kung anong susunod na mangyayari, pero siya, alam na niya. Alam ng Panginoon. So when you are confused, do not look around. Look up. Have a look on God. Kay Lord ka tumingin. Kayang ayusin ng Panginoon ang future mo. Pangalawa, have a look on God when you feel like giving up. When you feel like giving up. Lahat tayo dumaraan dito. May mga araw, panahon ng panghihinawa, kawalang pag-asa. Yung mga araw na parang ayaw mo nang bumangon. Yung feeling mo, wala nang point, lahat ng ginagawa mo. Yung pakiramdam mo, there is no more reason to live. Pero sabi ng Hebreo 12 verse 2, may nakasulat. Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith, who for the joy set before Him endured the cross. Grabe no? Hindi mo ba na-realize? Kahit alam na Jesus na may cross na papasanin, kahit alam na Jesus na may sakripisyo doon sa cross, tinuloy niya. Hinarap niya. Bakit? Kasi nakita niya ang joy set before Him. And that is you. Ikaw yung joy na nakita niya. Kaya tiniis niya ang lahat sa cross. Kapag sa tingin mo wala nang rason para magpatuloy, balik ka lang kay Jesus. Tingnan mo siya. Makikita mo siya. Siya mismo ang rason para magpatuloy ka. Pangatlo, have a look on God when the world is loud. Sa totoo lang, mga kaibigan, ang dami-daming ingay sa mundo ngayon. Ang ingay ng social media, ang ingay ng korupsyon sa gobyerno, ang ingay ng mga nakawan, pressures, opinions, protesta, rally, kabi-kabiglaan, news, failures. Maingay ang mundo, lahat nagsisigawan, lahat may sinasabi, lahat may kanya-kanyang opinion. Pero tandaan mo, sa gitna ng ingay, sa gitna ng bagyo, may boses na nagsasabing, "Peace, be still." Hindi mo maririnig yun kung sa mundo ka lang nakatingin. You need to fix your eyes on Jesus. You need to fix your eyes on the Prince of Peace. Have a look on God. When everything else is screaming at you, tingin ka kay Lord. O marami nang sumisigaw, marami nang ingay ang mundo. Tingin tayo kay Lord. Pang-apat, have a look on God to see who you really are. Tingnan mo ang Panginoon para makita mo kung sino ka. Kung sino yung totoong ikaw. Alam mo, sa totoo lang, yung mundo, ang daming label na sasabihin sa iyo. Maraming pangalan, maraming name-calling, maraming labels na sasabihin ng mundo sa iyo. Maririnig mo, failure ka, mahina ka,
bobo ka, talunan ka, mahirap ka, hindi ka enough, hindi ka naaasenso, hindi mo kaya, hindi ka maganda, pangit ka, hindi ka mahalaga, hindi ka marunong, hindi ka matalino. Ang daming sasabihin ng mundo sa iyo. Sasaktan ka ng mundo. Pero kapag tumingin ka kay Lord, iba ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, you are fearfully and wonderfully made. Psalms 139 verse 14. Jeremiah 31 verse 3, you are loved with an everlasting love. John 1:12, sabi ng Panginoon, you are my child. Ika'y aking anak. 1 Peter 2:9, sabi ng Panginoon, you are chosen, you are royal, holy, and you are mine. Do not define yourself by the mirror of the world. Look into the eyes of your Creator. Look into the eyes of your God. Have a look on God. At madidiscover mo kung sino ka. Kung sino yung totoong ikaw. Pinagpala. More than conqueror, overcomer, you are God's champion. Panglima, have a look on God and you will be transformed. Have a look on God and you will be transformed. Sabi sa 2 Corinthians 3 verse 18, and we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, we are being transformed into His image. Alam mo mga kapatid, mga kaibigan, kapag lagi kang nakatingin kay Lord, unti-unti kang nagiging kagaya niya. Your heart softens, your mind renewed, your spirit strengthened. Pag kay Lord lang tayo nakatingin, nakapokus, ang ating puso nagiging malambot, ang ating isipan nagliliwanag, ang ating buhay nagkakaroon ng direksyon, nagkakaroon ng maliwanag na kinabukasan. Hindi mo man agad mapansin. Pero pag lagi kang nakatingin, mag-iiba ka. Mag-iiba ka. Pag lagi kang nag-worship kay Lord, lagi kang nakatingin kay Lord, iba ka. Isang tingin, isang araw, isang buhay, lahat kayang baguhin kapag kay Lord ka nakatingin. Ibang klase ang ating Panginoong Diyos. Tumingin ka lang. So ngayon, kung pagod ka na, gulong-gulo ka, o parang nawawala ka na, do not look at your past. Do not look at your pain. Don't even look too much at yourself. Have a look on God. Sa Kanya ka tumingin, sa Diyos ka kumapit. Sa Diyos ka magtiwala, and you will see, makikita mo kapatid, everything changes when you look at Him. Magbabago ang lahat kapag nakatingin tayo sa Diyos. Kapag nakatingin tayo sa Kanya, magbabago ang lahat sa paligid natin. Ngayong mga araw na darating, bawat gising mo, sabihin mo, Lord, I will look at you today. Kahit anong mangyari, sa iyo ako titingin. Because one look at God is better than 1,000 looks elsewhere. Wala nang higit pa sa ating Panginoong Diyos. He is the best para sa ating lahat. Focus lang tayo mga kaibigan, mga kapatid sa ating Panginoon. Tingin ka lang kay Lord, magiging okay ang lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, palapakan natin ng Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay.
At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!